Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang bayan laban sa pang-aabuso at pang-aapi? Masama bang magsalita para sa mga takot, mga tuwiran? Kasalanan bang ilantad ang mga katiwaliang nangyayari sa bansa? Krimen bang matuturing ang pagpapakabayani sa sariling bansa? Ito ang kwento ng buhay at kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Sa isang tahimik at payapang gabi, isinilang ang sanggol na nagngangalang Jose. Huminga ka ng malalim at umiri ng malakas. Hindi ko na kaya! Isa pang malakas na pag-iri, Chodora! Kaya mo yan, Chulara. Ito lang sa matira. Sa pagsapit ng dilim, ako'y naghihintay pa rin sa iyong maagang pagdating. Pagkat ako'y nababalisa kung di ka kapiling. Bawat sandali Napagtagumpayan mo, Chodora. Lalaki ang anak mo, binabati mo kayong mag-asawa. Ito ang anak natin, Chulara. Napakagwapo niya. Makalipas ng 3 taon, si Pepe ay 3 taong gulang na. Ang kanyang ina ang nagturo sa kanya kung paano magbasa ng alpabeto sa Tagalog, Ingles at Espanyol. At tinuruan din siya kung paano manalangin sa wikang Tagalog, Ingles at Espanyol. Pwede mo ba muli anak bigkasin ang alpabeto sa Tagalog? A, ba, ka, da, i, pa, ga, ha, la, ma, na, pa. Napakahusay naman ng aking anak. Paano naman sa Ingles? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Paano naman sa Espanyol? A, B, C, J, D, E. Napakagaling naman ng aking anak. Sige na, pumunta ka na sa iyong kwarto. Sige po, ina. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amen. Kinabukasan, matapos ang kanilang hapagkainan, tinawag ni Teodora si Pepe upang basahan ng isang kwento. Pepe? Pepe? Halika nga muna rito. Maupo ka rito, anak. Alam mo ba ang tungkol sa pabulang alitaptap? Hindi po, ina. Ipinaliwanag ni Teodora kung ano nangyari sa pabolang alitaptap na kung paano ito namatay sapagkat ito'y lumapit sa apoy kahit na ito'y binilaan na. Dahil maaaring masunog ang kanyang pakpak, ngunit hindi ito pinakinggan ng alitaptap, kaya ito'y sinuway niya at yun ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Si Pepe ay 4 na taong gulang na. Hinarap ang problemang dumating sa kanilang pamilya Bakit, ina? at ito ay ang pagkamatay Bakit ito ng kanyang nangyari isa sa akin, sa malapit pinakamamahal ng na kapatid kapatid? na si Concepcion. Wala tayong ibang Sa kabila ng malalim niyang paniniwala sa Diyos, nagawa niya pa rin magtanong dito kung bakit nangyayari lahat to sa kanya. Kumaan ka na, anak. At ito'y nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso. Ngunit, makalipas ang ilang buwan, nagkaroon si Pepe ng mga guro para sa kanyang pag-aaral sa kanilang tahanan na sina Gurong Celestino para sa pagbabasa, pagsusulat, relihiyon at matematika, Lucas Padua para sa Latin at Espanyol na lingwahe, at si Gurong Leon Monroy para sa kahalagahan ng sining.
ipinagbago ng kaalaman mo pagdating sa pagbasa at pagsulat, Pepe. Gayon din sa relihiyon at matematika. Sa tingin ko, sapat na ito upang susunod mong pag-aaral. Napagtanto kong napakahusay mo pagdating sa sining, Pepe. Kabilang na rito ang eskultura, pagpinta at lalong higit sa pagsulat ng mga tula. Maraming salamat po sa inyong komento, aking mga guro. Ngunit nag-aalala po ako dahil di pa sapat ang kaalaman ko patungkol sa Espanyol at Latin na lingwahe. Wala kang dapat ipag-alala, Pepe. Masyado ka pang bata. Marami ka pang dapat matutunan at maranasan sa iyong paglaki. Maraming salamat pong muli, Gurong Di Padua. Makalipas ang ilang araw at buwan, napagpasyahan ni Francisco na papasukin si Pepe sa eskwelahan at taong Hunyo 1869, nagpunta si Pepe sa eskwelahan ng Binyan kasama ang kapatid na si Pasiano. Kagaya ng normal na bata, Chadora, kailangan mag-aral si Pepe sa isang paaralan. Hindi maaaring nasa bahay lang siya palagi. Alam mo, isa siyang masakitin na bata, mahal kong asawa. Kaya natin matamasan niya ang kalaman sa paaralan ng mga kong asawa. Kailangan niya maranasan ang buhay maliban sa ating tahanan. Tinatawag niya daw po ako, Ama. Oo, Pasiano. Samahan mo ang iyong kapatid sa paaralan ng Binyan. Kailangan niya ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral doon. Susunod po, Ama. Buenos dias, estudiantes. Ikaw, Jose. Alam mo ba ang salitang Espanyol? Kunti lang po, Guro. Kaya ang salitang Latin. Kunti lang din po. Masyado ka pang bata at di sapat ang iyong kaalaman. Baywan ko muna kayo. Si Jose, mukhang Chonggo. Mukhang Chonggo! Ako, Chonggo, ikaw nga mukhang bangos. Okay lang magmukhang bangus, kaysa naman magmukhang Chonggo. Maliit na, wala pang alam. Mukhang Chonggo! Talaga ba, ha? Tama yan. Ano nangyari dito? Sabi ko, ano nangyari dito? Sinuntok po ako ni Jose. Sa Binyan nakaranas si Pepe ng maraming problema na hindi niya naranasan sa kanilang tahanan. Kahit ang pangungutya ng kanyang mga klase. Ngunit sa kabila ng mga naranasan niya, si Pepe pa rin ang nangunguna sa kanilang klase. At dito rin niya nakuha ang unang karangalang sa aking mga kabata na nagsisimbolo tungkol sa ating mga sarili bilang Pilipino at pagmamahal sa ating sariling wika. Sa patuloy na pag-aaral ni Pepe ng 1 taon at kalahati, siya pa rin ang nangunguna sa kanyang mga klase Ang kahit sa lingwaheng pinakamahusay at nangunguna Espanyol, sa ating klase ay si Latin, Jose. at sa iba pang asignatura. Ito, pinabati kita. Adios, senyor. Maaari na kayong umuwi. Adios, gracias, estudiantes. Gracias, senyor. Narito na ang sulat na maaari kang pumunta sa Laguna, Pepe. Totoo ba ito, ate? Oo, Pepe. Nagagalak at masaya ako. Maraming salamat, ate. Taong 1872 to 1877, nag-aral si Rizal sa Universidad ng Ateneo de Manila. Nang makarating sa universidad, agad na pumunta si Rizal sa kanilang silid-aralan.
días, estudiantes. Buenos días, Padre. Kamusta kayo mga estudyante? Mabuti naman, Padre. Simulan na natin ang pagsusulit. Kumuha ka ng isa at ibahagi sa iba. Makalipas ang 1 oras sa pagsusulit. Gusto ang oras. Pepe, kolektahin mo ang mga papel nila. Napakahusay, Jose. Makapasa ka sa pagsusulit na ito. Binabati kita. Matapos niyang maipasa ang pagsusulit, hinanap ni Rizal ang admisyon sa Ateneo de Manila. Pasensya ka na, ngunit hindi ko na ito matatanggap. Sapagkat ikaw inauli na sa oras. Kahit na hindi tinanggap si Rizal, meron pang isang taong pwedeng makatulong sa kanya na nagngangalang Manuel Ceres Burgos. Jose, bakit ka malungkot? Alam ko na. Hindi ka natanggap. Tama ka dyan, Padre. Kapagkat hindi raw po ako umabot sa tamang oras. Matutulungan kita. Sa anong paraan po, Padre? Kailangan mong palitan ang iyong apelyido. Ano po yun? Rizal. Rizal ang ipalit mo. Bakit naman po? Sapagkat ang apelyido mong merkado ay mainit sa mata ng mga otoridad. Kapatid mo si Pasiano, tama. Meron akong ipagtatapat. Ang iyong kapatid na si Pasiano at ang aking pamangkin ay matalik na magkaibigan. Ang aking pamangkin ay isang pinuno ng kilusan. Ngunit ang pinakamaganda mong gawin ay sundin mo ang aking payo. At tinitiyak ko na makakapasok ka sa akademya. Matapos niyang mapaltan ang kanyang apelido, siya ay natanggap sa institusyon. Nagsulat si Rizal ng mga tula habang nag-aaral siya sa Ateneo. At ang una niyang isinulat ay ang Mi Primera Inspirasyon. Ang pinakaunang inspirasyon at ito'y isinulat niya nung siya ay 14 na taong gulang. At ang kanyang tula ay dedikado sa kaarawan ng kanyang ina. At isinulat niya rin ang tulang El Embarque Gemino e la Flota de Magallanes, the departure hymn of the Magallanes Fleet. Nagtungo si Rizal sa Espanya ng lihim. Ito ang iyong papeles sa iyong pag-alis. Nang makarating si Rizal sa Espanya,
agad siyang sinalubong ng kanyang mga kaibigan at masaya na nagbatian. Cuantos musculos voluntarios de At ipinagpatuloy nga ni Rizal ang pag-aaral niya ng medisina. 1, 5, 2, Esquerra Celsa. Doctor, creo que hay 7. Muy bien, Rizal. Al hora breve, ¿cuál de esos músculos no puede mover el globo ocular? Doctor, puedo. Se le falta rapidamente. Este músculo se inserte en la piel del párpado superior y no en el globo ocular. Solo eleva los párpados. Excelente, Rizal. Excelente. Makalipas ang ilang buwan, isang kababayan ang kanyang nakita. Napakapayapa ng aking paninirahan dito. Hindi tulad sa ating bayan. Walang kalayaan ng mga Pilipino, lalo higit na ang mga mahihirap. Siya kang tunay. Ngunit, bakit patas ang pagtrato ng mga Espanyol dito sa ating mga Pilipino? Hindi tulad sa ating bayan. Hindi ko rin lubos mawari kung bakit ganun. Sa tingin mo, bakit nga ba? Por los malditos, frailes, hipokritas! Naintindahan ko ang iyong galit at poot. Ngunit kailangan ko lang umalis, kababayan. Bye. Kumusta ang iyong mga obra, Rizal? Sumakatwid, tapos ko na siya. Ngayon pa man, hindi sapat ang meron ako para may lathala ko ang aking mga obra. Pinupunto mo ba at nangangailangan sa lapi? Siyang tunay. Mayroon ako rito. Sana ay makatulong. Napakalaking bagay na nito para may lathala ko. Sana. Maraming salamat sa inyo. Sa gitna ng laban, ang tao ay walang ibang matibay na kalasag maliban sa katalinuhan at walang ibang matibay na panlaban kung hindi ang kanyang puso. Ang nobelang ito ay aking naisulat upang iparating ang natamo nating karahasan sa kamay ng mga mananakop na itinuturing tayong mga Indio na walang karapatan. At tayong mga Pilipino ay may pangarap sa ating bansa na dumanas ng hirap at pasakit sa kamay ng mga mapanghapi. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Crispin! Damas si Caballero, nais ko paalala sa ang anak kong si Crisostomo Ibarra na nagmula pa galing Europa. Kayuan, sa sarili ng bayan. Habang ikay naglalakbay, naaalala mo pa ba ako? Sa kabila ng madami kong nakikilala at nakikitang iba't ibang magagandang binibini. Maria, nangako ako sa labi ng aking ina na ikaw lang ang aking mamahalin. Paulita, ayusin mo ang sarili mo. Opo, tita. Narito tayo ngayong araw upang ilahad sa kilusan para sa ating karapatan sa maayos na pamamaraan. Hindi kaya magkaroon ng tensyon sa grupo natin laban sa mga Espanyol. Paano kung hindi nila maintindihan ang layunin ng reforma sa samahan natin? In Filipino, one of the laws I made, magkaisa ang kapuluan upang maging isang katawan. Sa pamamagitan nito,
Sa tingin nyo ba, magkakaroon pa rin ba ng kaguluhan o hindi pagkakaunawaan? Bang magbigay ka sa amin ng dahilan para sa reformang ito? Magbigay proteksyon sa anumang pangangailangan, pagtatanggol laban sa karahasan at kawalan ng katarungan, pagpapaunlad ng edukasyon, agrikultura at pangangalakal, pag-aaral, pagsasagawa ng mga reforma. Siguro naman ang lahat sa inyo ay sumasang-ayon sa reformang ito. Ngayon, ang La Liga Pilipina ay naisakatuparan na. Mabuhay ang La Liga Pilipina! Mabuhay! 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 Buenos dias, General. Buenos dias! Bumuo si Rizal ng samahan upang magprotesta laban sa amin. Ano? Dakpin si Rizal! Punyeta! Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonzo Rialonda, ikaw ay natulan sa pakikipagsabuatan at pagbuo ng himagsikan laban sa gobyerno. Punyeta Rizal! Ito ang unang pagkakataon na narinig kita na magsalita ng masama, Andrade. Hindi nila tayo pinagbigyan. Pinanipula nila ang ating paglilitis. Bakit ba galit na galit ka? Sa kabila naman na ako naman ang hahatulan nila ng kamatayan. Nagbibideo na ako sa gobyerno. Ngunit bakit? Babalik na ako ng Espanya. Nagkamali ako sa iyo, Rizal. Malaking kahihiyan to para sa akin. Walang problema yun sa akin, Andrade. Hindi nga po aking ina. Nais ko sa katuparan ng aking kamatayan sa araw ng aking pamanakan. Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang bayan laban sa pang-aabuso at pang-aapi? Masama bang magsalita para sa mga takot, mga tuwiran? Kasalanan bang ilantad ang mga katiwaliang nangyayari sa bansa? Krimen bang maituturing ang pagpapakabayani sa sariling bansa? Buong buhay ko, wala kayong ginawa kung hindi husgahan ako, basahin ako. Kinuha nyo na ang lahat, pati ang bayan kong pinakamamahal. Kung ano-ano ang hinihingi nyo, pero hindi nyo pa rin makita kung sino ako. Marami na kayong ibinigay, bakit pati ang buhay ko? Patahimikin nyo na ako para makita ko ang sarili ko. Mamamatay akong hindi nakikita ang ningning ng bukang liwayway sa aking bayan. Kayong nakakakita. At huwag kalimutan ang mga nabulid sa dilim ng gabi. Ako, si Jose Rizal, Consumatum S.